sikreto ng joy is forgiveness. Forgiveness. You trust that word. That's the essence of our teaching. Okay? So that's how you do it. That's how you do it. Very simple. And then just speak. It will produce miracles. When you pray, it will produce miracles. When you desire, that's why the Bible says, pangita ang kalipay diya sa Ginoo, Proverbs 37:4, pangita ang kalipay diya sa Ginoo, o ang tanan yung pangandoy ang pagatubagon. Look at that, ha? Kung nalipay ka sa pangalaga sa Ginoo, just speak. Because your joy this is how you trust God. Okay? So, joy in serving God, that's how you trust God. Amen? Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Therefore, without joy, there's no strength. In serving God, you need to cultivate the spirit of joy. No matter what happened, you need to discipline yourself to align into the spirit of joy. Amen po ba? Bakit po nagkakaroon ng kalungkutan? Because naalis si joy. Pag mawala si joy, siyempre, ano ba yun? Of course, mapalitan yan sa sadness. Okay? And that's how you need to understand. That's why there are lots of, even, this is what I saw in the realm of spirit. Not every Jaom is just like having this kind of spirit, what we are talking here, what we are teaching here, because they thought that being Jaom is enough. No. To be Jaom, you need to know that this is training ground. Okay? To be a Jaom member, online or on-site, so you need to understand that this is spiritual warfare. Labanan po ito eh. So the moment na talaban po tayo, so the Apostle Paul says, I fought a good fight. So we are fighting a good fight. Can you imagine? Pag mayroong maninira sa atin, pag mayroong, mayroong lahat, pero mayroong magkasala sa atin, or may mag-persecute sa atin. So sabi ni Lord, ipipray natin. Ipipray natin yan. Pag may problema, pasalamatan natin, pasalamatan natin yan. Wala na ibang usapan yan eh. Diba? Kasi pag mag-isip pa tayo ng effort dyan, o anong klaseng emosyon, nag-a-accept tayo ng panahon, at mas lalong, we're just prolonging the agony. That's what happened the moment that we disalign into the will of Christ. Amen? So praise the Lord. So tonight, open your Bible in the book of 1 Corinthians. This is what we are talking about, what's really the foundation of every individual to follow Christ. Okay. This is the foundation of Christianity. Okay. The commitment of Christianity. So 1 Corinthians. Okay, you can read if you already open it. So you can read now 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, Okay. always Ako na lang. abounding in a word. So babasahin ko sa Bisaya at you can also read that in your Tagalog Bible or in your English Bible. So 1 Corinthians 15:58. Busa mga minal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kanunay kamo diya sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Dili gayon makawang. So, dito sa English version mo tayo para maintindihan sa mga Tagalog. Wala mo, in Bisaya, it's very emphasized here ang mga wordings dito sa Bisaya kasi. But anyway, babasahin natin to sa King James Version. 1 Corinthians 15:58. The Bible says, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Okay? Sa Bisaya pa, busa mga minahal kong kaigsunan,
tindog ka mo nga lig-on og dili matarong. Sa English version, therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable. What do you mean by steadfastness? So pag sabing, it's not just stand firm. But yes, this is the meaning of it. So pag sabing tindog or tayuan nyo, ay ibig sabihin yan, tayuan nyo. Di ba kung napapansin po natin is, sa ibang churches, tingnan nyo, sa INC churches, pag sabing membro nila, pag sabing ang membro nila is hindi pwedeng makapag-asawa ng hindi INC. Ayan. Hindi pwede talaga yan. Kailangan na lahat ng mga members nila mag-aasawa, taga-INC. INC talaga lahat yan. Yan ang kanilang mga katayuan. For example, sa Katolik, pag sabing San Juan, every June, di ba? Every June? Yung June, San Juan. Walang San Antonio yan. San Juan talaga yan. Walang San Antonio na maligo ng dagat. San Juan talaga yan, di ba? Tingnan yung katayuan. Ano pa? Pag sabing magpipray ka, magdadasal ka ng ganito. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Di ba? Blessed are you women. Di ba? Huwag mong papalitan ang lyrics dyan. Dapat, yan talaga ang lyrics, di ba? Nakukuha po ba natin? That's katayuan. That's steadfastness. Ano pa? Pag sabi ng INC na si Kristo ay tao, ay lahat ng INC, dapat masasabing si Kristo ay tao. Ano pa? Pag sabi ng INC na, dapat magtatayos ka ng 10%. Pag hindi ka magtatayos ng 10%, tatlong linggo o dalawang samba, magiging, ano yung tawag yan? Tiwalag. Ay, tiwalag talaga lahat yan. From Luzon, Visayas at Mindanao, yun ang kanilang katayuan. Now, I am talking about religious doctrine. If we stand firm in our religious doctrine, remember that the moment you are connected, you are in Jaon. You are no longer doctrinized by religious people. We are doctrinized by the doctrine of the Lord Jesus Christ. Palakpakan si Lord. So, therefore, if nibarog ganita sa mga sipyat nga pamaagi, di ba? Pag nibarog ta, for example, tanawa ang Santo Niño sa Luzon, o Santo Niño sa Visayas, o Santo Niño sa Mindanao. Pag ang Santo Niño sa Mindanao o sa Bisibo, ganang forma, di ba? Di ba usually ganang Santo Niño, ganang? Di yung ang pikat na yung kamot ganang forma. Di ba? Pag ingani gani ang forma ni Santo Niño, dili gyud na pwede nga pag-abot sa Luzon nag-ana nagporma. Di ba tinood? Dili gyud na pwede. Pag ganyan talaga ang forma, lahat sa Santo Niño, parehas ang forma yan. Hindi ka pwede ikaw gagawa na revolto. Hindi ka pwedeng gagawa ng Santo Niño na kaganyan, no? Wala pwede yan. Wala yan, ha? Santo Niño, wala yan. Dapat na ganyan lahat yan. I am talking about katayuan sa buhay. Katayuan sa doktrina. Okay. Now, Second Timothy, chapter 3, verse 16. Thank you, Reverend Roel. You're now here. And Reverend Edward also. God bless you. Ephesians, chapter 3, verse 16. Tingnan niyo dito. Ano ba? Second Timothy. Sige. Okay.
2 Timothy chapter 3, verse 16. The Bible says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction of righteousness. 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Okay. So dito, klaro-klaro po that every scripture is given by inspiration of God. So we are inspired, of course, to follow God. Ang daming churches na sana nag-follow ni Lord, hindi inspired. Sadyang inspired po tayo. Palakpakan pa rin si Lord. Yung iba dati, parang makikita ng Bible, parang tilas na eh. Diba? Parang tilas na eh. Alam yung tilas pa rin ba yan sa, sa Tagalog? Sa job dito, parang nakikita natin ang Bible, parang sweet honey talaga. Parang ang ganda babasahin. Yung dati, walang pakialam. Okay, praise the Lord. Now, dito sa Jaum, we are leading by the inspiration of God. That's why we are not just talking here for the word of encouragement, but we are being encouraged to follow the will of Christ. Amen. So, nakikita po natin ang klaro-klaro po yun. Amen? So, for example, John chapter 13. Yes, from Australia, God bless you na. Verses 34 to 35. Babasahin ko dito. A new commandment I give unto you, that you love one another, as I loved you, that you also love one another. So, even Christ himself encourages us, because he loved us, so we need to love one another. Dili love one another. Okay, 35. Sabi dito, by this shall all men know that you are my disciples. Can you imagine of that? How could people know that we are Christians? The moment that we love one another. Kuha po ba natin? Nagkakaroon ng patience, nagkakaroon ng pag-iintindihan. That's love one another. Can you imagine? 34, a new commandment I give unto you. This is commandment. This is not just a doctrine. This is commandment. Okay? Joining with us tonight, Mr. Estelia Capper. Praise God. A new commandment I give unto you, that you love one another. Love one another. This is commandment. Love one another. Tingnan nyo. Mayroon bang love na nandyan yung hatred? Di ba wala? Mayroon bang love nandyan yung anger? Wala pa rin. Because love, 1 Corinthians 13, 1 Corinthians, 13:4. Love is patience. Okay, babasahin mo tayo para ma-refresh muna tayo dito, B. Bagka makalimutan natin mga versikulo na yan, refresh muna tayo. Okay. 1 Corinthians 13, love suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Dito sa 5, hindi na nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masasama. Ganyan. Rejoice not in iniquity. Okay? Hindi siya matutuwa sa mga kasalanan, but rejoices in the truth. Wow, this is love. This is divine love. Charity or love never faileth. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. 10. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child. 11. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Anong childish things na yan? Ang ibig sabihin yan, tingnan niyo po, ang ibig sabihin yan, yung mga madaling malungkot, daling magalit, that's childish things. Palagi nag-isip sa ating sarili, palagi nag-isip mo. Madaling makakita ng kasalanan ng iba, sa atin hindi. Yan, that's childish things. We keep on observing others' failure, but
us is something parang baliwala lang, that's childish things. Yan ang nangyayari sa mga tao ngayon eh. Kahit mga Christian, daming mga Christian, ganito ang kanilang buhay. Kaya nagkakaroon ng sakit at karamdaman dahil nandyan ang mga hinanakit, mga puot, mga klaseng mga emosyon na hindi galing kay Lord. Diba? 11, oh, this is very challenging verse for us. When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. So, what childish things is all about? 12. For now we see through a glass darkly, but with the face to face. Now I know in part, but then shall I know even as I also I am known. 13. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of this is charity. Look at that. Charity. Kaya, for example, fruit of the Holy Spirit natin, we need to stand firm on that. Don't get another teaching. Alam po natin that dito sa Jaom, nag-isahan po tayo dito. Ha? You are not following, you are not just following me for nothing. You are following me not to be your idol, but you follow me as the vessel, as the instrument given by God, as the leader for us or for you to follow the footsteps of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? So that's our doctrine. Ha? That's our doctrine. We need, for example sa atin, hindi po tayo umiinom ng gamot. Bakit? Because meron po tayong ibang gamot. Ang gamot po natin is bawal magalit. Diba? Kung magagalit, tapukin mo sa or tapikin mo sa ulo mo in Jesus' mighty name. That's our doctrine. That's our teaching. You need to stand firm on that. Pag mayroon ng kasala, patawarin ka agad. Patawarin ka agad. Para yan ang tinatawag nating steadfastness. Steadfast. Amen, amen, amen. Amen. Steadfast. Say this to me. I am steadfast. I am steadfast. Say this to me. I stand firm in the teaching, in the doctrine of Jaom. For this is my life. Because the God of Jaom is the creator of universe, and the King of kings, and the Lord of lords. Therefore, my life, surrendered to Him. I am blessed because of Him. Amen. Praise the Lord. So these are doctrine. Kaya nakakita po natin, we are the only church, I don't know if it is whole world, but whole Philippines, tayo lang po ang church na nagdi-discourage sa mga gamot at maintenance at ang yung nagsasabi, kami ang nangungulo o kami yung nanguna sa pagsagawa dito. So that's our doctrine. So we need to stand firm. Amen. So stand firm. For example, paano natin sasabi that na tinatayuan mo talaga ang ating doktrina at teaching? For example, mayroong mga tao maninira. Mayroong tao maninira. So kaya dito kanina, sabi ito sa Bible kanina, sa verse is, balik tayo sa 1 Corinthians 15:58. So ano sabi dito? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Unmovable. Ang ibig sabihin yan, bawal unwavering. Bakit? Ang opposite ng unmovable is James yan, James. Chapter 1. Chapter 1, verse 6. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Klaro po dito nga pag once daw kuno kita, pag wavering ang ating faith, para tayong isang parang alon, na kung asa ka napita ang ato ang kuan, kung asa ihoy pun sa hangin, musunod. So the same way, dapat unmovable ka. Kung unsa teaching sa Jaom, kana itong marugan. For example, mga kapasorte, pag naisakit ka, don't think about hospital. Actually, please, this is very important information, ladies and gentlemen of Jesus, the Alpha and Omega Ministry. This is very important teaching. Of course, all teaching is important. But for you to be reminded always, and do not forget this one, when you have sickness, if ever na mapasukan po tayong sickness, don't think about hospital.
Don't think about oxygen. Don't think about something medical or medicine. Always think, anong kasalanan ko, bakit na ganito ko? Kuha po natin. Anong kasalanan ko, bakit nagkaganito ako? Anong kasalanan ko, bakit nagkaganito ang buhay ko, nagkaganito ang business ko, nagkaganito ang trabaho ko, nagkaganito ang relationship ko, nagkaganito ang finances ko? Yun ang unang tanong sa sarili natin. Huwag tayo mabiblame sa iba. Sarili muna. Baka nandyan ang problema. Ako po ba natin? For example, shall we say, nakikita mo, nasusunod ko naman ang mga teaching ni Daddy. Because the teaching that I released from my mouth, this is not my teaching. This is from the Lord. Amen? So, for example, napapansin mo, ay, kaya pala nagkaginito ang buhay ko dahil hindi ko nagtitithes. Okay. But pag nagtitithes kayo, okay, no problem. Nagtithes tayo no problem. Nag-first pro tayo, no problem. Nag-offering tayo, no problem. So ano pang pwedeng susuriin mo dyan? Ay, nag-i-emotion pala ako. Ay, ganito pala. Ayan. So, siyempre, kung napapansin po natin na mayroon tayong kasalanan, right away, ask God for forgiveness. Repent right away so that the sickness cannot afflict your body. Or the situation that you are facing, it's just a chapo, parang uot ba? Mapadpad lang, parang wala na, mura siyang langaw ngayong papaon. Okay? So, if ever na nakikita mo, nagawa ko naman lahat, ayan, doon ka na, susuriin mo, baka may stumbling block doon sa family mo. Pag nakikita mo, ay pala, ang aking anak, ay ang aking asawa, oy, ang aking ganito, hindi pala sumuporta sa akin, huwag kang malulungkot. You need to be an intercessor of your family. That's right standing. That's steadfastness. That's right standing. Anong ibig ko sabihin? Pag mayroon ka nakikitang pamilya na parang ito yung hadlang, huwag nang maraming usapan dyan. Kahit hindi ka natatawag sa akin, luhod ka na lang, i-pray mo na lang ang pamilya mo. Sabihin mo, Lord, patawarin ang asawa ko, ang anak ko, or ang kapatid ko, or ang kuya ko, or ang grandmother ko, o sino yan. Lord, patawarin mo kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lord, I am interceding now in behalf of their sins. Forgive them, Lord. And please, Lord, use me to let them to save them out from the lake of fire. In Jesus' mighty name, I declare, I decree in Jesus' mighty name, as the spiritual son, the spiritual daughter, the prophet of God, I prophesy now within this month, ang aking kapatid, madala ko sa iyong presensya. Yan ang ating prinsipyo. Yan ating katayuan. Huwag muna tayong mabiblame sa iba. Amen po ba? Nagkapo ba natin? So for example, kayong lahat, nagsasama sa pagsamba, nakikita mo naman, meron ko konting problema. Pero ganun pa rin, nagkakaroon ng mga problema. Anong ibig sabihin yan? That's already testing. Saan niya mababasa? Claro, James pa rin. James chapter 1, verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. So, anong ibig sabihin? It's not just about temptation by the flesh, but sometimes temptation by emotions or temptation by anything. Sometimes tempted to let us react in wrong reaction. So that's, okay, ano man. Verse 3, knowing this, that your trying of your faith worketh patience. Ayan. So kung napapansin mo, okay naman ginawa nyo, konti naman. Nagpipray na naman kayo kay mama o sa magulang, sa anak o sa lahat. Pag nakikita nyo ang problema, pasalamatan nyo na lang yan. Lord, thank you. I speak supernatural strength be upon me, wisdom be upon me to handle this kind of pressure in Jesus' mighty name. That's how you do it. That's what we call steadfastness. That's what we call unmovable. You know what to do. Amen po ba? You know what to do. When you want to, if you want to become a millionaire, ang simple. Keep on thinking or let your mind
to be or like a millionaire's mindset, because millionaire's mindset keep on thinking about a good future, but poverty mindset keep on thinking what's really happening and blaming people that surrounded them. Amin po ba? Okay? So that's what you did. So the more you stand, the Bible says unmovable. So pag sabing unmovable, wag po, bawal po maging wavering. Pag sabing taga-jaom tayo, dapat taga-jaom tayo. Ibang usapan yan. Amin po ba? Amen. Ha? Pag sabing nakikita niyo yung tama tayo, huwag kayo makikinig sa iba. Ay, mali dyan. Di ba? Mas lalong-lalo na ngayon, no? Di ba? Sa mga debatidor, ang daming debatidor ngayon namamatay dahil sinisiraan nila ang body of Christ. Anong nangyari ngayon? Isa sa mga debatidor ng probinsya sa Visayas, namatay. Bakit? Sinisiraan ang mga churches, sinisiraan ang mga pastors, sinisiraan ang mga taong may takot sa Diyos. Ayan. Okay? So sa atin ito, pag sabing, for example, may mapakinggan tayong mga bad comment, okay, maniwala ka agad. You need to be unmovable. Amen? Sa atin pa, immovable. Amen, amen? So dapat hindi tayo madaling maganyan. For example, pag mayroong tukso sa mga nagpapasaway ang membro nyo sa pamilya, huwag kayong mapatokso dyan na parang mag-emotion ka naman dahil nagpapasaway or naninira, huwag kang that's unmovable. Kahit ano mangyari, di ba sabi sa ating declaration, this is my church, this is my home, I am safe here, I am blessed here, I am Jao forever. Pag sabi forever, ay what forever na hindi forever? Amen! Amen! Praise the Lord. Let me praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, tingnan nyo yung iba. Di ba yung iba? Yung mga batch ni Pastor Shati, ni Pastor Miriam, yung batch nila, nawala sa Jao. Saan sila ngayon? Ganoon pa rin. Mas talong na-operahan na sila. Yung iba na-operahan na eh. Di ba? Bakit? Wala nang ibang turo ngayon na tama na pagpatungkol sa sakit at karamdaman, kagalingan sa mga sakit at karamdaman, kagalingan sa emosyon, kagalingan sa physical, kagalingan sa spiritual. Dito sa Jao lahat yan magkukuha. Amen. Bakit? Amen. Because we are serving the God of all the prophets, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of all the apostles, because we learned a lot from our 52 days prayer and fasting, 40 days prayer and fasting, 40 days prayer and fasting, 40 days prayer and fasting. Doon po tayo nakakapagkuha ng wisdom ni Lord at ng ganito tayo dahil tinuturuan tayo ni Holy Spirit na ano talaga ang tamang gawin natin bilang isang Kristiyano dito sa Jao. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Reba Zupri Entro Busili Pranda Busca. Amen. Amen. Unmovable. Again, kung ano yung katuruan natin, alam nyo na yung katuruan natin, stand firm and do not be shaken. Amen. So, pag mayroong maninira sa atin, dapat tayuan nyo. Sabihin nyo na lang, di ba? For example, sabi nila, ay, kulto yan, kulto. Siyempre, dapat you need to stand firm. Bakit naging kulto? Sabihin mo na lang, bakit nagsabi ka ng kulto? Anong ibig sabihin ng kulto? Anong sabi? Paki-explain na lang kung ano yung kulto. Anong makikita natin dapat na parang matuturing natin ang isang organisasyon is kulto. Ayan. Ay, simple, wala namang isasagot yan eh. Sabihin mo, iba kayong nagdadala ng ang Jaom nga, walang kandila. Iba ang kulto nagdadala ng kandila. Wala mang kulto walang kandila. Di ba totoo po ba? Walang kulto na walang kandila. Sino ang dadala ng kandila? Ang Jaom or siyempre, sila yung kulto. Di ba? Ano pa? Di ba yung kulto mga tao masasama yan? Di ba totoo po ba? Mga tao masasama yan? Saan tayo nanggagaling? Bakit tayo masama? Ayan. Saan tayo napunta? Bakit nagiging mabait at mabuti tayo? Di ba sa Jao? Saan tayo nanggaling? Yung dati, masamang pakiramdam, masamang damdamin, kaya masama rin pakiramdam, masamang isipan, kaya nagkakaroon ng masamang pangangatawan. Saan tayo nanggaling dyan? Ayan. Di ba ang kulto masama? Malayo tayo sa magiging kulto. Baka yung iba malapit na magiging kulto na. Bakit? Dahil masama sila eh. Iba, masamang emosyon, nagagalit. Ang Jaom hindi nagagalit. Pag mayroong parang nakikita mo nagagalit, ay nagagalit ka in Jesus mighty name. Sino magiging kulto yan? At ang kulto yan, most of them, pag sabing kulto, may ano yan, may parang triangle,
Ayan, ano pa, iinom ng dugo. O, ngayon, sino ang iinom ng dugo? Bebe. O, sino kakain ng dinuguan? Ayan ang kulto. Kumakain ng dugo, niluluto lang. Yan ang kulto. Di ba? Nandiyan dito yung kumakain, huwag kayo kakain ng dugo, ha? Kasi yung dugo, nandiyan lahat ng mga sakit at karamdaman. Para vampira tayo dyan. Ang dami pa ng pakain. Kainin natin. Bakit kakain pa tayo ng dugo? We to respect, remember, by the blood of the Lord Jesus Christ, we are saved. Amen. We are cleansed by our sins. Amen po ba? Amen. Ha? We are cleansed by His blood, di ba? So, pag sabing we are cleansed by His blood, we need to respect blood. So, wala hindi ba kasali sa salvation? Yan, but we need to respect blood. Yung iba, sabi na, ay, ang jaom, ano yan, kulto. Pag sabihin mo, brother, sister, di ba masarap yung dinuguan? Sabi niya, oo, masarap yung dinuguan. Kumakain ka ng dinuguan? Oo, kumakain ako ng dinuguan. Ikaw yung kulto, kumakain para ka ng dugo. Yan, ang ibig sabihin niya is unmovable. Parang kahit sinichicken ka na, you have the strength to fight against the wrong principle, against the doctrine of Christ. Amen? Kaya dito sa 2 John, tingnan sa 2 John, klaro dito yan. 2 John chapter 2. Kaya dito sa Job, mag-ingat po, hindi lahat ng nagdadala ng Bible, hindi lahat ng nagdadala ng churches is nandyan ang Espiritu ni Lord. Maybe some of them, they're carrying the Spirit of God, but sometimes they're mixing talaga. Kaya kung napapansin nyo, ang daming mga masasamang ugali dahil mixing ang spirit. Ayan. But dito sa Jaom, may mixing. Fruit mix. Masarap ang fruit mix. Pero mixing ang emotion, wala yan. Amen. Amen. Pag mayroong kunti, in Jesus' name, wala na yan. Automatic. So, dito sa 2 John, chapter 1, verse 9. Ako, basahin ko sa Bisaya, kay klaro kay Bisaya. Yung mga Tagalog, dapat dapat dito sa kalagitnaan One na siya. Ako mag-aral ng Tagalog. Siyempre, alam ko lang Tagalog eh. Kayo, hindi niyo pa alam magbibisaya, magturo. Dapat mag-aaral kayo ng Bisaya. Dito sa Bisaya, ay ang lamig ng Bisayang manok. Pagkalamig ng Bisayang manok. Wala yung Tagalog na manok. Bisayang manok dito. Walang Tagalog na manok. Ha? Okay. John, 1 John chapter 1, verse 9. Bisaya, ang tao nga wala magpabilin o wala mutuman sa pagtulungan ni Kristo, wala kaniya ang Diyos. One na siya. Yes, ma'am. Diba? Kung sa pagtulungan ni Kristo, love one another. Obang simbahan, love one another. Agoy. Sa Jaong, ay, sulag labaw-labaw, di ba? Pagtulang ulo, deliverance dayon. Amen. Praise the Lord. Okay, di matapit because Jaom, I tell you, we are not perfect here in Jaom. But the leader of Jaom, the general overseer, your daddy, your prophet, your prophetess, even us, we single out the demons and we let the Holy Spirit to, of course, to reign over us. So, again, dito sa 9, 9, ang tao nga wala magpabilin sa pagtulungan wala magpabilin o wala mutuman sa pagtulungan ni Kristo, wala kaniya ang Diyos. O sa pagtulungan ni Kristo, di ba ganina? First, ano yun? John chapter 13, verses 34 to 35. Diba? I will give you new commandment. Love one another as I love you. So, we need to love one another. Sa ibang church, pagsunod pa lang daan, ibantayan ng another. Diba? Pagsunod pa lang daan, agoy, pagkargahan ng marites na unsa. May pa itong mga marites din siya, kaya balaan pa. Diba? So, wala matanang mananawa ya, pero di mo silbi. Ubang simbahan, pagkaimantayo na. Di ko silbi. Ubang simbahan, sige, pamantay sa ubang simbahan. Huwag kita namantay itong sigwan. In Jesus' name. So, again, di nga tawid ko tanak eh. Di ko kasalanan po na. Amen. So, again, dili sa Diyaw mo na wala tayong mga sakit. Kaya wala tayong mga batasan, nagikuptan, nga dili sa Ginoo. Kung natin batasan gamay, ay resulta man na yun. At least, hindi tayo makapagpasaylo. Kaya nakita na to ang tibo sa Ginoo sa itong kinabuhi. So, again, klaro po dito, Nay, ang tao nga wala magpabilin o wala mutuman sa pagtulungan ni Kristo, wala kaniya ang Diyos. Ha? Tanawa. Apan ang amahan o ang anak kaniya nga nagsunod sa pagtulungan ni Kristo. Marang si Kristo na itong kinabuhi sa Diyaw. Ano man, tanawa. Sa padre, yes.
Busa ka, kung may mo anak kaninyo, nga dili magtudlo, ha? Niini pagtulon anak. Tarawa, ayaw siya dawata sa inyong balay. O, wag niyong tatanggapin sa tahanan niyo. Ayaw siya dawata sa inyong balay. O bisan gani pagtagad kaniya. Can you imagine? Bisan pagtagad kaniya, dili pwede. Kay ang magtagad kaniya, nag-ampit sa dawatan niyang buhat. Nang ayaw kong sultin niyo, hala, prophet, nilanto naman ko niya, good prophet, manggol, kaya na mo'y Bible. Total, na may Bible. Ako, ni patawag na po, gidawat na po ko kay, kadala mo ko Bible, ay kung manggol ko, ay intawon, barog na diya, oy. Ha, walang baruganan. Dapat kitang tanan, may baruganan ta sa aktor pag-istorya, kung jaom ta, iwas tayo sa mga ibang, iwas tayo sa ibang mga denominasyon, na sana good news, but bad news pala. Oh, tingnan niyo sa Bible, oh. Oh, babasahin niyo yan. Anong sabi diyan? Maayong balita. Masamang balita ba yan? O maganda, maayong balita? Maayong balita. Maayo or maganda? Ganyan, maayo. Bible, maayong balita. Naay gidalag Bible niya, daw tag balita, ay binuang na. Ini abot Bible, panaot dito, niya, pabalot versikulo, ayaw dawatan ninyo na ayaw, may mo inapasulti, brother, sister, kanang daga pang labanan, brother, sister niya, kanang maiko kunimo niya, sige lang, total, diyan day ko, at yung pa-deliverance ka, pa-deliverance, ulo, in Jesus, may tiring, Espiritus pagka himantayon, come out, sana, ayaw ito ka na, ayaw, yun, kami sulto, ayaw, sulti ilang, ina pa sulti, dili kami yung entertain of inana, sige lang, nakuha po na ito mga family, nakuha ba? So, ano yung katayuan natin? Dapat tayuan talaga natin. Panindigan talaga natin yan. Maliban sa panindigan natin yan, avoid na masyakin po tayo. Bawal po yun. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Nakuha po ba natin? So pag sabi natin ganito ang teaching, ang katuruan ng Diyos, huwag na kayong makikinig sa ibang katuruan. Mag-ingat talaga. Bakit? Diyan na tayo nang galing. Iba't ibang katuruan, iba't ibang sakit at karamdaman. Pagdating sa Diyos na wala yung mga sakit at karamdaman, dahil isa na lang ang katuruan. So, dapat panindigan natin yan. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo ha, isang versikulo lang, ang dami palang interpretasyon. Amen? Yung iba, ang dami versikulo, walang interpretasyon. Pag mag-interpret, mali pa rin. Ayun ang nangyari sa mga tao nila. Okay? Bakit 11? Sabi sa 11, kay ang magtagad kaniya, nag-ambit sa daotan niyang buhat. Di ba? Nag-ambit sa daotan niyang buhat. Can you imagine? That's very sensitive. Being a Christian, the foundation of Christianity is very sensitive. Do not let your foundation to be touched by the enemy. Let your foundation to be protected. Kung ano yung katuruan natin dito, alam ko naman na alam nyo na nandito kayo sa tamang koneksyon, tamang katuruan, tamang doktrina. So dapat tayuan po natin yan. Kahit ano mangyari, yan ang ipapasa natin kahit sa ating mga kanakan, kahit sa ating mga apo, kahit sa ating mga apo ng ating mga apo, kailangan ipapasa yan. Bakit? Remember that we are just bringing the legacy of our Lord Jesus Christ at least na kung babalik tayo sa kalangitan, kung uuwi na tayo sa kalangitan, at least ang ating makanakan, hindi na sila biktima sa kasinungalingan ng Diablo. Amin po ba? Amen. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya yung dati, kahit anong mga klaseng mga rason, ay na-high blood ako dahil ganito, may heart disease ako dahil ganito, may sakit ako dahil ganito. Sa Diyom, klaro-klaro po, may ganito kasing emosyon. Kaya nagkakaroon ng ganyang sakit. So kaya, alisin ang ganyang emosyon at yan, magkakaroon po tayo ng matiwasay na buhay. Amin po ba? Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise the Lord. Say me hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, balik po tayo sa 1 Corinthians. Hindi pa tayo tapos dyan, ha? Ayan. Kasi mentorship to eh. Mentorship po ito eh. Okay? So, dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi dito is, kanina, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog ka mo, og ligon, og dili matarong. Ha? Okay, ipapatuloy natin. Last one, okay? So, 1 Corinthians, dito na is, anong sabi dito, 15:58? In English version, okay, again, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable. Ito, always abounding in the work of the Lord. Ayan.
So pagkatapos ng may standing na po tayo, stand firm na po tayo kasi alam natin na tama tayong kondisyon, lahat po tayo magpapagamit ni Lord. Magpapagamit po talaga na tayo ni Lord. Amen? Paano yan? Yung mga yung mga family nyo, relatives nyo, yung mga friends nyo sa Facebook, yung mga kapitbahay nyo, tuturuan nyo sila. Dahil yun naman ang rason bakit tayo niligtas ni Lord at bakit tayo po nakapagtanggap ng ganitong klaseng mga pagpapala sa buhay. Naku po ba natin? Ha? Okay? Praise the Lord. So yun po. So dapat tayuan po natin. Anong katayuan sa Diyos? Tayo po tayo dyan. Huwag po kayong parang ang Jaom yung pangalan natin. But ang ating mga reaction sa buhay, response sa buhay, engagement, isip, salita, gawa, prinsipyo, ni Jaom. Dapat Jaom lahat. Ano po ba? Amen. Kung may nakikita tayong magkamalian, it's normal. Kaysa tayo ang makikita nagkamali. Amen? Okay. So, always abounding in the work of the Lord. So, yung ginagawa natin ngayon. Ang ginagawa natin ngayon is not just a work. This is not just a work. This is a training ground. This is spiritual training. Amen? So, ang work po natin dito, outside this mentorship, outside the church, after church services, yung Monday, doon kayo sa trabaho nyo, doon kayo sa negosyo nyo, magpapagamit po kayo ni Lord. Okay? 2 Timothy chapter 2. Okay. 2 Timothy chapter 2. Verse 2. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali at ubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Ayan, nga naman. Ha? Di ba kasi nag-experience siya. The more po tayong mayroong nag-share po tayo sa salita ng Diyos sa kapwa-tao. Di ba? Ang ganda ng pakiramdam. Totoo po ba? Ang ganda talaga ng pakiramdam. The more you can encourage people, you can strengthen people, you can help them, ang grabe, ang ganda ng pakiramdam. At yung ganda ng pakiramdam yan ang kagandahan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang kagandahang loob, wala po tayong mga sakit at karamdaman dahil sa kanyang kagandahan. Palakpakan po natin sa Lord. Okay, so it's about discipleship now. It's about discipleship now. Magpapagamit na po tayo ni Lord. When God called us because of the great reason that He will use us in the last days. Amen, amen, amen? Amen. Okay, dito po tayo balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Bakit po? Anong sabi dito? What's the promise? Sabi dito, okay, sa English version, sabi dito, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So don't be lazy in the work of the Lord Jesus Christ. And yung ginagawa natin ngayon, this is just a matter of training ground. Ang work po natin is ano pa? Anong work natin? Mag-share po tayo ng word ni Lord, di ba? Look at Romans. Romans muna tayo. Romans chapter 10. Romans chapter 10. Tanawa din. Maunay na tabo sa itong kinabuhi. Ito talaga ang tunay na pangyayari dito sa mundo. Bilang isang mga Kristiyano. Romans chapter 10, reading from verse 14. Apan, unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mo to. Ha? O kung saan man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. O kung saan man nila pagkadungog kung walay magwali ni ini. See? O kung saan man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwali. Sumala sa kamatuoran, pagkatahong kayo sa mga tiil ni atong nagwali sa maayong balita. Ayan. Amen. Pagkatahong sa tiil ni atong nagwali sa maayong balita. Kinsa man kita ni. Kaya po nakikita nyo at napapansin nyo sa buhay ng daddy at mami nyo. Praise be to God. Of course, we are highly favored. Why? We keep on preaching. Kanina po, ang dami. Everyday po. Pagkatapos ng rally, may healing talaga yan. Kanina, nangasak yung mga tao. Pagkatapos, good news. Pagkatapos, before magsisimula, nandyan yung prayer. Nandyan rin ang prayer of salvation. Ayan, the more tayo nagrarally, ang daming naliligtas. Rally pa. Yung iba nga, pagpapasok ng politics daw,
masisira ang church. Dito hindi. Naiba. The more tayong pumapasok pa, dito pa sa campaigning period pa, ang daming naliligtas. Ang daming na pinagpala ni Lord na mga buhay sa mga tao. So kaya po dito, alam natin that someday, you will reap what you sow. Ano yung itinanim nyo, yun ang inyong aanihin. Amen? So huwag po kayong magiging, yung laziness dapat wala yan. Dapat lahat tayo magiging nandyan yung hardworking natin sa pagsasama ni Lord. Kahit yung tithe and offering, trabaho yan. Ay, nako. Tithe and offering lang yan. Pag hindi mo alam kung ano yung tithe and offering, ay, hindi mo yan magagawa. But because we know the principle of giving, we know how to give, what's the result of giving, then God bless us and we enjoying serving God. Amen po ba? And giving our life to Jesus, yung nawala na yung mga bad emotion, yung bad thought natin, nawala na yung lahat ng mga maling kaisipan at mga maling damdamin, nawala yan. That's how you do it. Pagkatapos yan, then go and go and go. I pray na kung saan kayo ngayon, kahit kung saan kayo ngayon, gagawa kayo ng ministry sa Jaom dyan. Dapat lahat kung saan kayo nakatira, dapat gagawa kayo ng ministry sa Jaom dyan. Magkakaroon po kayo ng mga 7 disciples, 12 disciples, hanggang magkakaroon ng Jaom Fellowship Center dyan sa area nyo. So lahat ng mga nandyan na yung Jaom, congratulations. So I am praying now that all of you learn so much in this teaching tonight. This is the foundation of Christianity. Don't forget what we call steadfastness and that unmovable. Being immovable, that's our true identity. That's our work. That's our responsibility. That's our accountability in the kingdom of God. The moment that we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, being His children. And I am praying now, nakakuha niyo po ang ating leksyon ngayong gabi. So ibahagi niyo ito sa ating pamilya, kapatid, kaibigan, kilala, mga ating kasama sa trabaho. Ibahagi niyo po ang lahat ng mga natutunan niyo dito. And someday or later on, I tell you, God will bless you. And God will never forsake you. God will never leave you. God will always be with you. The Bible says, gihatag ka na ko ang tanan na gahom sa kalangitan o kayutaan, busa sa inyong pagpangalakaw, himo ang tinunan ang katawan sa tibok kalibutan. O bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. O tudluin sila sa pagtuman sa tanan kong isugo kaninyo o hinumdumi, ako makikuban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. That is Matthew chapter 28 verses 18 to 20. So lahat po tayo ngayon magpapagamit ni Lord. Kung saan kayo church dyan, dapat every Sunday magkakaroon ka ng invitation isa. Tayo dito, pwede kayong magkakaroon ng invitation, idaan nyo sa mentorship, at kung hindi, dun sa live streaming, so pwede mag-mentorship po kayo dyan. Magpapagamit po tayo ni Lord, mas lalong-lalo na nandito po tayo sa ating tinatawag na pangkatapusang panahon. So I pray, nakukuha niyo po dito ngayon, praise God. I am praying that the God that we serve here in Jaom will bless you spiritually, physically, financially, emotionally, financially, according to the word of prophecy. Let's pray first. Praise God, hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you so much, Lord, for the teaching tonight about the foundation of the Christianity here in Jaom, that we need not to be shaken. We need to be immovable. We need to be steadfast enough to fight in a good fight against the wiles of the devil in the name of the Lord Jesus Christ. Praying and declaring now that the blessing of the Lord shall abound in us and favors be upon us in Jesus' mighty name, with good health, long life, perseverance in the ministry, and our commitment that cannot be shaken. The moment that we serve God, we serve Him heartily, seriously, with a full total commitment in our life here in Jaom, as a point of contact, as a place of solution, the place of salvation, the place where miracles happening. I am praying, declaring now that your faith arise now, your commitment and dedication and loyalty to our ministry as being used by God in these last days to save the lost and to strengthen the weak by the demonstration of the power of God. So shall it be, can't be otherwise.
Receive your portion now. Receive, receive, receive. In Jesus' mighty name. Supernatural strength be upon you. Supernatural strength be upon you. And no weapon form of darkness can touch your commitment in Jesus' mighty name. The more or the more God will take us, the more strength overflowing. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Touch your head, touch your head, touch your head. In the name of Jesus Christ. Every spirit not of God bothering you in serving the most powerful God, I command you now, okay? Deliver yourself now. Come on. In the name of Jesus Christ. Whatever happens along your way, don't forget that you are the child of God. You are blessed and you are connected of your spiritual father. And no one can touch you. God will bless you abundantly, mightily, powerfully, again with good health, long life, and perseverance, wisdom, knowledge, understanding. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Hallelujah.